Oh, eto na nga. Paano ko nga ba inassemble itong napakalaking slab cake na to na talaga na bang nagpasabog sa engagement ko dito sa FB? Syempre, salamat sa mga bashers at pumerde ang namumula kong dashboard. Charot. Anyway, para sa cake board, ito po ay DIY made of 2 inches thick na styro tapos ordinary cake board sa ibabaw. So, ang naging size nito ay 10 inches by 40 inches. Next, nag-prepare na muna ako dito ng chocolate ganache para sa filling. I have here from Achievers Dutch Belgian chocolate, 500 grams po to, and ACC evaporated milk. Ika-cut lang natin to into small pieces para mas madali siyang mag-melt. Bali, ang ratio ko dito ay 500 grams of Belgian chocolate to 1 cup of evaporated milk. So, i-microwave nyo lang to for at least 30 to 40 seconds. So, hindi siya pwede ma-overheat. After few seconds, i-mix nyo lang. Medyo malabnaw po to ha. Isa-set aside nyo lang muna or ilagay nyo sa chiller at magiging ganyan na siya. So, ready na tong pang-filling ko. Dito naman tayo sa preparation ng chocolate mousse. I have here ACC whipping cream na nilagyan ko ng ACC Flavor It chocolate. Wala akong ratio dito ha. Tansya-tansya lang. Depende sa preference nyo. Anyway, sa size ng pan, ang gamit ko po dito ay 10 by 14. Bali, hahatiin ko siya sa gitna para maging 2 layers. Ayan, since ready na lahat, proceed na tayo sa pag-assemble. Yung nilalagay ko na yan ay melted chocolate. Bali, instead of glucose, yan yung ginamit ko para mas stable. By the way, 2 flavors itong buong cake na to. Itong other half ay moist ube cake. Well, actually 60% pala ay ube, then 40% ay moist chocolate. For stacking of cake, ito po ay 4 layers each. So, ayun nga, Belgian chocolate ganache yung feeling ng moist chocolate. Tapos, sa ube cake naman, I decided to make ube mousse na lang para maging light yung sweetness niya. Para sa ube mousse, this is combination of ACC whipping cream and ACC Flavor It ube. So, same lang kung paano natin pin-prepare yung chocolate mousse. Actually, yung original plan ko sana dito ay dulce de leche yung ipapalaman ko sa ube. Kaya lang feeling ko ma-overpower ng dulce de leche yung pagka-ube flavor niya. Also, kinonsider ko din na baka maging sobrang tamis na. Kaya mas okay kung gagawin ko siyang light lang. Pero syempre, depende pa din sa magiging request ng mga clients nyo at sa preference nyo. Anyway, dito na tayo sa final frosting. Of course, ang gamit ko pa din dyan ay ACC whipping cream. Super stable, lalo na sa mga cakes na katulad nito na ita-travel na pagkalayo-layo. By the way, hindi siya kaya ilagay sa turntable, kaya literal na ako ang iikot sa kanya sa pagpapakinis ng icing. And hindi din naman talaga kailangan ng makinis na makinis to kasi lalagyan din naman niya ng mga edible papers. So, ayan, ginupit ko lang yung mga edible papers into strips tapos ilalagay natin paikot. Medyo matagal lang to kasi malaki yung size na ginawa ko. After nyan, dito na tayo sa final decorations. Meron ako ditong mga artificial flowers. Bale, nilabhan ko na sila ahead of time. Bakit nga ba mga flowers? Kasi parang floral theme siya based sa invitation. And sabi naman ng parent, ako na bahala sa christening cake ng baby nila. By the way, yung kabuuan ng cake na to ay umabot ng size 6 inch ang lapad, 35 inches ang haba, at ang height niya ay 10 inch. As in, super laki siya. Sobrang bigat since all moist cakes yan. Hindi din siya kaya buhatin ng isang tao lang. Dapat dalawa ang bubuhat. Sa edible papers naman, nakagamit ako dito ng 30 pieces. So, sa mga magtatanong sa price ng cake na ganito, i-expect nyo na po na mas pricey siya kesa sa mga ordinary size ng cakes. Imagine, edible papers pa lang na nakapalibot dyan, nasa 1,000 plus na siya. Pero para may idea kayo, ang starting price ko po sa slab cakes ay 4,500. Depende sa size at sa mga details niya. So, itong cake na to, since ito yung pinakamalaking size ng slab cake ko, umaabot siya ng 10 to 15,000. Depende pa din sa magiging design niya.